Hey, what's up? Sean is here. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's episode ay pag-uusapan natin kung paano natin pahabain ang lifespan ng ating car aircon at panatilihin ang lamig nito. So wag na natin patagalin pa mga kaibigan. Simulan na natin. Tara, let's go! You're a superhero. Number 1, gamitin ang aircon. Kadalasan kasi ang nasa isip ng tao, kapag di ginagamit ang aircon di masisira. Pero pagdating sa aircon mas kailangan mo itong gamitin para hindi mas masira. Sa air condition kasi kailangan mag-circulate ang oil and refrigerant, or else baka ma-stuck yung mga components. Sinadya yung design para gamitin parati. Number 2, proper maintenance. Tulad ng kahit anong gamit kailangan ng maintenance. Para tumagal ang paggamit. Hindi yung gamit lang ng gamit. Normally may dalawang klase ng aircon maintenance, tinatawag na general AC cleaning, or mas kilala sa tawag na baba dashboard. At ang isa yung hindi baba dashboard, yung lilinisin lang ang kanyang evaporator. Kaya number 3, magpa-check kaagad kapag may issue. Kunyari biglang humi na yung lamig, tapos lumamig naman ulit. Akala mo wala lang pero meron yan, sure. Isang example ay ang paghina ng motor fan sa condenser, kaya kailangan mo pa-check kaagad, posibleng overheat na rin ang kanyang kadikit nito. In short, para mas di na lumala, pa-check na kaagad. Since naging usapan na rin ang maintenance. Number 4, aircon filter or cabin filter. Normally pinapalitan ito every 25,000 kilometers or kapag nakita mo na madumi na. Tapos take note kapag meron palitan, kapag wala wag lagyan. Minsan kasi, hindi natin alam made ba ang blower para sa may filter, di ba? Sino naman tayo na nagmamarunong, kumpara mismo sa gumawa sa kutse? Kaya importante yung nasabi natin sa number 2. Malinis na evaporator. Once a year naman ito dapat gawin. Kung iisipin mo nga nakatipid ka pa sa aircon filter kung wala, di ba? Number 5, pag-vacuum ng interior ng kotse. Related ito sa number 4, syempre mas malinis, mas walang dumi mahihigop ang blower ng aircon. Bonus na rin ito sa overall cleanliness ng kotse. Number 6, ang paggamit ng recirculation. Ito ang recirculation button. Hindi yan ang do button na pindutin kapag nabangga ka or kapag nagka-check engine ka. Joke lang. Dito sa Pilipinas magabok, kaya related ang number 4 at 5. Allergic tayo sa alikabok. Kasi kapag gumamit ka ng function ng fresh air, lalo na dito sa Pilipinas, grabe ang pagpasok ng alikabok sa loob ng cabin ng kotse mo, kaya ang recirculation button best friend mo yan. Kaya palagi mong gagamitin. Tsaka hindi papasok ang mabahong amoy na galing sa labas. Number 7, ang paggamit ng car air freshener. Ang tatandaan mo dito, huwag gumamit ng gel type na air freshener. Isipin mo buo siya, tapos biglang mawawala, tapos doon sa evaporator mo mamumuo. Ang liquid mas safe pa, kasi alam naman natin na nag-e-evaporate ang liquid. Pero ingat naman doon sa natatapon. Kasi nakakatunaw naman sa car interior. Kaya mag little trees ka na lang or Hot Wheels na hand scent or itong little trees na vent trap para discreet. Number 8. Ang paggamit ng bintana.
Siguro napaisip ka ngayon, kala ko ba aircon ang pinag-uusapan natin dito? Anong kinalaman ng bintana? Agree tayo dito sa halos lahat ng car driving guide or car tips, baka nadaanan muna. Dito sa Pilipinas mainit. Tapos malamang nakabilad ang kotse mo pagkaparada. Pag-start mo ng kotse, pag-on mo ng aircon, ugaliing buksan ang bintana, kahit sandali, para lumabas kaagad yung init. Pero ang mas importante ang rason, para sa health benefits. Tuwing naiinitan kasi, ang plastic at rubber components nagre-release ng gas, na pwede maging toxic, para sa kalusugan natin. E kung nakasara ang bintana, naka-on ang recirculation button, e di kulong ang hangin sa loob, di ba? Kaya ugaliing buksan ang bintana pagka-on mo ng aircon, tapos sara na ulit. At make sure nakasara mabuti ang mga bintana pagkatapos. Ito para sa number 9 at 10. Magbabasag naman tayo ng Pinoy car superstitious tungkol sa aircon. Number 9 ang pagsagad ng aircon. Dito sa Pilipinas ang isip ng karamihan, hindi mo daw ito max sa lamig, or sa number ng fan. Kasi eksi ang buhay. O magiging sirain. Hindi totoo yan. Hindi naman yan na parang tao na tatakbo ng mabilis hihingalin, at sa totoo pa nga naglagay pa nga ang car manufacturers ng max score button para gamitin. Ito ang sagad ng pagpapalamig sa cabin ng kotse sa isang pindutan. Kaya para sa nag-iisip na hindi pa rin pwedeng isagad ang aircon, hindi ilalagay ng car manufacturers ang function na yan kung hindi pwedeng gamitin. Number 10. Related rin sa number 9. Mas magastos daw ang paglakas ng aircon. Isa na ring car superstition ito. Madalas ko ito naririnig. Para sa kaalaman sa lahat, sa pagbukas mo ng aircon nagkakaroon ng additional load sa engine. Additional load equal additional fuel consumption. Pero once naka-on na yun na yun. Ang AC system natin merong temperature sensor na nagdidictate sa ECU kung kailan operate si compressor, para ma-maintain yung lamig sa loob ng sasakyan. Kaya wag nating parusahan ang sarili natin na mainitan sa loob ng kotse. Kasi kung hindi, nagastusan ka na nga. Nainitan ka pa. Sana di ka na lang nag-aircon. Sana na-enjoy mo ang episode na to. Kung may kilala ka na new owner o naliligaw sa Pinoy car superstition, refer mo channel ko. So yun lang mga tips natin mga kaibigan. Sana mayroon kang natutunan. If you like this video, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating video. Once again, this is Sean TV Official, now signing off. Bye-bye!